الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, unang-una ay pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Bilang pagpapatuloy ng ating tinatalakay ukol sa mga pagsalubong sa buwan ng Ramadan na ating pong kinukuha ang ilan sa mga aral o kaya mga maling gawain na nagagawa ng ilan sa ating mga kapatid bilang pagsalubong sa buwan na ito ng Ramadan o kaya naman mga gawain na napapaloob sa buwan ng Ramadan. Tayo po ngayon ay nasa pangatlong paksa na kung saan ang paksa na ito ay ukol po ito sa ginagawa ng ilan sa ating mga kapatid na Muslim na kapag sumasapit ang buwan ng Ramadan, unang gabi ng buwan ng Ramadan, sila po ay naliligo. Na ang kanilang intensyon sa pagligo na ito ay isa sa mga kondisyon o kaya naman isa sa mga haligi ng pag-aayuno, na kung saan kapag ang isa sa kanila ay hindi nakapagligo bilang pagsalubong sa buwan na ito ng Ramadan, ay hindi tatanggapin ang kanyang pag-aayuno. Ang ganitong gawain, mga kapatid, o ganitong paniniwala sa pagligo, pagkaobliga ng pagligo sa buwan ng Ramadan, ay hindi po ito isinagawa o isinabuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ng kanyang mga kasamahan. So nangangahulugan lamang, mga kapatid, na ang gawain na ito ay mahuhulog sa bid'ah o mga gawain na isa sa mga gawain na salungat sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw po sa atin, mga kapatid, na anumang gawain na pagsamba na ating gagawin kapag ito ay salungat sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay hindi katanggap-tanggap. Ayon sa sinabi o salaysay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad." Sino man ang gumawa ng gawain na ito ay hindi sa kabilang sa ating relihiyong Islam, ito ay hindi katanggap-tanggap. Yun po yung una. Pangalawa na nais nating linawin, na kung ang pagligo natin sa pagsalubong sa buwan na ito ng Ramadan ay normal lang ng pagligo, na wala tayong pinaniwalaan na ito ay kondisyon ng pag-ayuno o kaya naman ito ay haligi ng pag-ayuno, ay wala pong problema dito. Dahil ito po ay normal na gawain na ginagawa natin. Pangatlo na nais nating linawin, alamin natin, mga kapatid, na ang pagkaobliga ng pagligo, ayon sa ating mga scholar o mga ulama, sila ay nagkasundo na ito ay obligado sa 4 na sitwasyon. Ang pinakauna dito ay ang sitwasyon na kung saan lumabas ang sperm cell ng babae o lalaki kahit na walang nangyaring pagtatalik sa pagitan nila. O kaya naman kahit na nangyari ito nung sila ay gising o kaya naman nung sila ay tulog. Ibig sabihin, halimbawa, kapag ang babae o lalaki sila ay nakatulog at nung kanilang pagkagising ay nakita nilang basa ang kanilang pag-aari, ibig sabihin lumabas ang kanilang sperm cell, dito nauobliga ang pagligo sa kanila kahit na walang nangyaring pagtatalik. Yun po yung una. Pangalawa, yung pagtatalik ng mag-asawa.
Kung nagtalik ang mag-asawa, ibig sabihin yung pag-aari ng lalaki ay naipasok niya doon sa pag-aari ng babae, kahit pa man na walang nangyaring paglabas na sperm cell sa kanila, ay obligado pa rin sa kanila ang pagligo. So ito po yung pangalawa. Pangatlo na sitwasyon ay ang sitwasyon na kung saan kapag ang babae ay natapos na siyang magregla, so pag natapos na siyang magregla, obligado po sa kanya ang maligo bilang paglilinis ng kanyang katawan mula sa pagreregla. So ito po yung pangatlo. At pang-apat, ito ay malapit din sa pangatlo, na kung saan kapag ang babae ay siya ay nanganak, so mayroong tinatawag po nating sa panganak niya, mayroon po ditong pagdurugo. Kapag ito ay tumigil na ang pagdurugo na ito, sanhi ng kanyang panganak, ay obligado rin sa kanya ang maligo. So ito po yung apat na sitwasyon na kung saan obligado sa isang babae o lalaki kapag nangyari sa kanila ito, na kung saan obligado sa kanila ang maligo sa apat na sitwasyon na ito. So at bilang panghuli ay nais nating payuhan bilang pangkabuuan sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na dapat po tayo, inshallah, ay mag-focus po tayo sa layunin kung ano ba yung dahilan kung bakit tayo nag-aayuno. Dahil po sa pag-focus po natin sa bagay na ito, ay inshallah makakatulong po ito kung papaano po natin salubungin ng maayos at mabuti ang buwan ng Ramadan. So alalahanin po natin ang ating layunin, pinakalayunin natin ng ating pag-aayuno ay upang makamit natin ang pagkatakot natin, tunay na pagkatakot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung yun po ang ating layunin kung bakit tayo nag-aayuno, ay nararapat lamang na kapag bago sumapit ang buwan ng Ramadan, ay kailangan ng ating mga puso ay maging malinis mula sa mga sakit nito. Halimbawa, maging malinis ang ating mga puso sa pagiging hindi matapat, sa hindi pagdidipindi kay Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya naman sa paggawa ng mga tinatawag nating riya, mga maliit na pagpapakitang tao. So at ganun din yung mga iba pang mga sakit ng puso, na kung saan patuloy na ito yung sumisira sa ating mga gawain. So alalahanin po natin mga kapatid, na kapag ang ating mga puso ay naging malinis, o kaya siya ay naging maayos, inshallah magiging maayos din ang ating mga gawain. At kapag ito pong ating puso ay nasira, o kaya naman naging masama, alamin po natin na masisira din ang ating mga gawain. So ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya bilang paglilinaw sa bagay na ito, ala inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Tunay, sabi niya, na sa katawan ng isang tao ay mayroong laman na kapag ito ay naging mabuti, naging maayos, magiging maayos din ang buong gawain. At kapag naman ito ay naging nasira o kaya naging masama, ay magiging masisira din ang kanyang mga gawain. At ito ay walang iba kundi ang ating puso. So narapat lamang po na pangalagaan natin ang ating puso bago pa man dumating ang buwan ng Ramadan. Sikapin po nating linisin ito, inshallah, para po ito sa ating kabutihan, inshallah, sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan ng tunay na may pananampalataya sa Kanya. So hanggang dito na lamang po, inshallah. Naway gabayan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng kabutihan
at ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawaing salungat sa relihiyong Islam, salungat sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun, at naway pagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamimiti natin kung bakit natin siya nilulugod bilang pagsamba sa Kanya, at ganun din na makamit natin ang mainam na gantimpala para sa atin, na tayo ay Kanyang ipasok sa Kanyang paraiso, at upang tayo ay makatagpo natin o makita natin ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.